yung mga anak at sila ay magmamature at magiging mas responsable sa buhay. Binabati ko rin ang mga guro ng BLHS Main at BLHS Wawapulo Annex sa inyong pagsusumikap na mailipat ang inyong karunungan sa mga naging estudyante nyo na nagsipagtapos ngayong umaga. Kahit na ang Magna Carta for Public School Teachers ay nagtatakda na 6 na oras lamang for 6 hours of actual classroom time lamang ang dapat yung gugulin sa pagtuturo, hindi ninyo inaalintana yan sapagkat nilalampasan pa nyo ng 6 na oras ang inyong pagtuturo sa mga estudyante nyo dahil mahal na mahal nyo sila. Pangalawa, kahit na ang principal, kahit ang supervisor sa math at sa science at sa English ay nakabantay at pinipilit na ituro ninyo ang math at science sa English na alam naman ninyong hindi naiintindihan ng bata kung ano yung tinuturo nyo dahil hindi nila nakabisado English, nagtatagalog kayo upang maintindihan ng mga bata ang aralin sa math at science. Kaya dapat palakpakan ng mga bata ang kanilang mga teacher. Binabati ko rin, siyempre, kayong lahat na nagsipagtapos, mga miyembro ng batch 2011. 30 years ago, 30 taon na nakakalipas, nakaupo din ako dyan. Parang napakatagal na nun 1981. Ako'y, ang edad ko ngayon, pwede na ako niyong maging magulang. At nakakatuwa sapagkat kahit 30 years na lumipas, kabisado ko pa rin kung sino mga pangalan ng aking mga kabatch. Sapagkat ang high school talaga isang matamis na karanasan na hindi malilimutan ng isang bata sa kanyang buhay. Subalit, ako'y naniniwala na marami pang matamis na yugto ng buhay ninyo at inyong mararanasan na maaaring mahagitan pa ang inyong naranasan sa high school. Nung ako'y high school, doon ako unang nagkaroon ng tigyawat. At hirap na hirap ako kung paano tanggalin yung tigyawat na yan. Nilagyan ko na ng ano-ano, mga pampapahid, nilagyan ng Colgate, nilagyan ng pipino, nilagyan ng papaya, kalamansi, para lang matanggal yung tigyawat na yan. Subalit, yan ay bahagi ng paglaki. At dapat nating tandaan na ang buhay ay maiksi lamang ang kinakailangan maging makabuluhan ang ilalagi natin sa mundong ito. Nung ako'y high school, ako ay naging editor-in-chief ng UP Campus Balita at ng aming yearbook, Surya. At dahil doon, ako ay napunta sa UP College of Arts and Sciences at ang kinuha kong kurso noong una ay journalism sapagkat doon ako nalilinya dahil mahusay. Yung tinatawag nating SI o Social Intelligence. Ang IQ, hindi nyo pwedeng madagdagan yan. You are born with it. Hindi nyo pwedeng pagsikapang mapataas pa ang IQ ng isang bata. Hindi na yan pwedeng magawa. Subalit ang SI ay pwedeng madagdagan. IQ is a good predictor of success in life. But SI is the better predictor of success in life. Kayo mga batang may honor, sikapin ninyo na mapataas ang inyong SI upang magtagumpay kayo ng gusto. Kayo naman wala dito sa harapan, taasan ninyo ng gusto ang inyong social intelligence upang sa gayon ay maging matagumpay kayo sa buhay. Ano yung SI? Social intelligence. Yan ang pinagsama-sama abilidad, galing, at talino upang maging mahusay kayong makipagkapwa-tao. Upang marunong kayong makipag-ugnayan sa inyong magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kasama sa eskwelahan, sa inyong mga kasama sa simbahan, sa inyong mga kasama sa trabaho. Tamang pakikipag-ugnayan, tamang attitude sa buhay, yan ang social intelligence. Lahat ng mga makakagumpay na corporate executives, mga negosyante, matataas ang social intelligence. At ako'y naniniwala ang miyembro
ng batch 2011. Marami sa inyo magtatagumpay. Ang ating opisina ay mayroong scholarship program para sa college, kaya din naman para sa TESDA. At hinihikayan ko kayong lahat na piliin ang kurso na siyang magbibigay sa inyo ng siguradong trabaho. Isang kurso na akma sa galing at talinong ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. Yung aking isang honor student dito na aking scholar sa high school, tinanong kanina kung anong kukunin. Ang kukunin daw ay nursing. Mahirap na kurso ang nursing. Subalit sa mga panahon ito, I strongly suggest huwag nursing ang kunin ninyo. Sino ba kukuha ng nursing dito? Taas ka kamay? Meron ba? Pagkatapos kong pagbawalan kaya mali ang tanong, ano? Bakit? Kasi sobra na ang dami ng nursing students sa Pilipinas. Hindi naman nadadagdagan ang bilang ng ospital natin kung saan pwede kayong kumuha ng work experience na magbibigay sa inyo ng susi upang makapagtrabaho sa ibang bansa. So, ano ang pwedeng gawin? Pwede mag-speech pathology. Speech therapy lang yan. Ang sabi ni John Rockefeller, the secret of success is to do common things and commonly well. Ibig sabihin yan, excel in everything. Paghusayan ninyo anumang trabaho ang ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon. Sapagkat kayo ay bahagi ng ating lipunan at lahat tayo ay sama-samang susulong upang maitaas natin ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan, hindi lang sa Venezuela, kundi sa buong Pilipinas. Lahat yan ay pinagsama-samang pangarap ng ating mga magulang, ng ating estado, at ng ating mga guro. Pangarap na magkaroon ng maginhawang buhay. Pero hindi makakawagit ang pangarap na ito kung hindi kayo gigising at magsisikap, magtrabaho upang magkaroon ng maginhawang buhay. Muli, binabati ko kayo, congratulations sa batch 2011. Nawa ay maging maginhawa ang inyong mga buhay. Magandang umaga sa ating lahat. And repeat after me. I pledge to uphold the name of my alma mater. I pledge to uphold the name of my alma mater. Preserve her dignity. Preserve her dignity. And promote her noble objectives. And promote her noble objectives. I pledge that I will do the best of my ability. I pledge that I will do the best of my ability. To conduct our Lord Almighty. Our Lord Almighty. So help me God. So help me God. Graduates, isn't it about time to take a closer look again at your alma mater? Catch your dream, follow your dream, for each of you is a partner.